Mga kapuso, may nakaambang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Big time oil price hike. Isa pang big time oil price hike ang Isa ang oil price hike sa mga dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang iba na bumili ng kanilang mga sasakyan. Ang ilan naman ay desidido ng magmotor, ngunit subalit na tapwat ay wala namang oras pumila sa Land Transportation Office para kumuha ng kanilang mga lisensya. Hayaan mong ipakilala ko sa iyo ang bagong scooter from Honda. No gas? No worry. Walang lisensya? Walang problema. Ito, ang Honda Zoomer E. Alam naman natin kung gaano kahirap ang maging isang empleyado. Yung tipong umikot na ang buong buhay mo sa bahay, trabaho, hanggang makauwi ka ulit sa bahay. Yung bang feeling na papunta ka pa lang sa trabaho pero dahil siksikan sa mga pampublikong sasakyan ay magmumukha ng pang-uwian ng aura mo. Yan mismo ang isa sa kayang solusyonan ng e-bike na to. Manipis, magaan at madaling dalhin. Yan ang tatlong sangkap na perfect pangontra sa traffic ng Metro Manila. Walang kahirap-hirap ka nitong dadalhin mula point A papunta sa point B. Idagdag mo pa ang privilege nito sa bicycle lane dahil ang Honda Zoomer E ay under category L1B. Ibig sabihin, hindi ito nagre-require ng rehistro at kahit pa ng driver's license. Kaya mag-aala invisible ka talaga sa harap ng mga traffic enforcers. But it doesn't mean na hindi mo na kailangan gumamit pa ng mga protective gears gaya nitong helmet. At dahil maraming nagkalat na kamote sa daan, I personally protect myself with Jersey Mate. Tapos, papatungan mo na lang ng jersey of your choice. Electric bike man siyang maituturing pero equipped ito ng mga advanced features. Meron itong dalawang riding mode. Drive mode kung gusto mong umabot ang battery mo ng hanggang 80 km sa isang full charge. Sports mode naman kung trip mong medyo exciting at gusto mong mag-aksaya ng energy. Tuwing nagpapalit ng riding mode, nagpapalit din ang kulay ng display panel nito. At dahil bahay-trabaho lang naman ang purpose mo sa electric bike na ito, ay pwede mong gamitin ang alinman sa dalawang riding modes na yan. Hindi na rin tumaas ang electric bill namin sa bahay. Sa office na kasi ako nagcha-charge. Kung may sarili ka namang garage dahil yayamanin kayo, pwede mo ito i-charge directly without detaching the battery. Meron itong rounded shape HD LCD display kung saan nakapaloob ang mga basic informations. Kagaya ng speedometer, odometer, clock at real-time battery indicator na napaka-importante para sa isang machine na pinapagana ng baterya. Mapapagana mo naman ng Zoomer E na to gamit ang smart key system nito. At kung sakaling malobat ang remote sa kalagitnaan ng biyahe mo, wala kang ibang gagawin kundi isuksok ang physical key nito at i-on ang ignition. At siya nga pala, meron din itong security feature. At dahil wala kaming garage kasi hindi naman ako pinanganak na rich kid, sa tabing kalye lang ako nagpapark. Pero panatag pa rin ang loob ko kasi mas iskandalosa pa to sa marites nyong kapitbahay. At ang matindi pa, naglalak ang rear wheel nito habang nag-a-alarm, kaya hindi maglalakas loob ang mga masasamang loob. Meron itong Bosch motor na may 400 watts ang lakas, samantalang 48 volt 24 ampere naman ang kanyang baterya. Kaya nitong tumakbo ng 30 to 40 kilometers per hour at kaya nitong umabot ng hanggang 80 kilometers sa isang full charge. Yun ay kung kasing sexy mo ako. Siyempre, kailangan mo pa rin i-consider yung timbang mo as a rider. Alam mo na, power to weight ratio, nakakamanghang isipin na halos kasing bigat lamang ng isang kaban ng bigas ang kabuuang timbang nito. At halos 3 beses naman ng bigat niya ang kaya nitong pasanin. Ang stopping power naman ay provided ng hydraulic disc brake, harap-likod kaya napaka-efficient ng braking nito. Don't judge the book by its cover. Totoo ang kasabihan na yan. Sa likod kasi ng mga patpating suspensions na to ay nagkukuble ang magandang performance ng mga ito. Mararamdaman mo pa rin naman ang mga imperfections ng kalsada pero dahil ito sa mga cute na sukat ng mga gulong. Bukod sa mga specs na nabanggit ko na kanina, ay may special feature pa ang electric bike na ito. Yan ay matapos mong i-like at subscribe ang channel na ito. Ang tinutukoy kong special feature ay ang pagkakaroon nito ng cruise control.
Madami na akong na-reviewng motor under sub 400cc category, pero ito ang unang beses na mababanggit ko siya at sa isang electric scooter pa nakakabit. Marahil maraming magsasabi na hindi naman kailangan ng cruise control para sa isang electric bike. Pero andyan na siya, kaya abusuhin natin. Kung hindi ka pamilyar, ang function ng feature na to ay kaya nitong mag-maintain ng takbo with a certain speed without twisting the throttle. Ganyan ka-convenient ang pagkakaroon ng isang cruise control. At para mas convenient ang ride, dapat meron kang helmet intercom. Ito ang Freedcon FX. Ang Freedcon FX ay isang Bluetooth intercom na pwede mong i-connect sa iyong smartphone. Pwede ka dito makinig ng music o tumanggap ng tawag hands-free. Ganyan ka-convenient ang pagkakaroon ng Freedcon intercom. At available na ang Freedcon FX sa memory.ph with 1-year warranty at may kalakip pang freebies. Ang pangalan at looks ng electric scooter na to ay hango mismo sa Zoomer ng Honda motorcycle. Meron itong full LED lighting system na futuristic ang design. Ang mga basic controls at switches nito ay hindi nakaka-overwhelm. At pagdating naman sa handling, ewan ko ba, parang may pagka-ADV 150 ang dating sa akin, na mas pinababa at mas pinagaan. Ang height ko nga pala ay 5'4". For reference, ganito ako pag nakaupo sa Zoomer E. Maraming kulay ang pwede mong pagpilian sa electric bike na ito. At ang lahat ng yan ay available dito sa Moto Tiange, located at Santa Maria, Bulacan. Pwede dito cash, pwede rin installment, lowest price guarantee, at may 3K worth of freebies pa. Kaya ano pang inaantay mo? I-check out mo na ang iskandalosang electric bike na ito. Jules Viernes po, and this is Viernes Presentation.